Itinuturing din na bagong Jerusalem ng mga religious groups ang Mount Banahaw at ang kabanalan nito ay itinakda ng santong boses na narinig ng mga unang mananampalataya sa kabundukan. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University, and it's very nice to be seeing you once again. After po ng ilang araw, balik na naman po tayo po sa atin pong regular episode dito po sa Usap-Usap University. Kung ikaw po ay baguhan, so welcome pa rin po. Tuloy po kayo. Ang atin pong ginagawa, nagbibigay tayo ng reaksyon sa mga religious discussions, minsan sa mga debate. But for our episode today, we'll be talking about the oldest na sect sa Pilipinas. And it was sent to us via Facebook. At alam niyo naman po yan mga ka-Youth na lahat po ng mga request po ninyo, amin po talaga yung binibigyan ng atensyon, binibigyan ng focus, and especially ngayon na sinasabi na at the end of this month, Holy Week na naman, ano? So we'll be watching this video together mga ka-Youthy for the first time. At sa konting background po, ako po ay dating debater po sa university mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay miyembro ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So ano pang hinihintay natin mga ka-Youthy? Let's watch this video together. Let's go. Sabay-sabay na nanalangin habang nakaluhod at nakasuot ng kulay puting damit ang mga kababaihan at kalalakihan sa loob ng simbahan ng Suprema de la Ciudad Mística de Dios. Isa In English, Prema, Supreme Church of the Mystical City of God. Yan yung English name yan. So, let's continue. Very interesting. ang kapatirang ito sa pinakamatatagal ng samahang relihiyoso sa Mount Banahaw sa Dolores, Quezon. Sa umaga nga amin yung umpisa ng dasal ay alas 5 hanggang alas 8. Pagdating ho ng alas 5:30 ay nagdadasal ho kami. Natatapos yung aming dasal ng mga alas 9 ng gabi. Ay, tuloy-tuloy mo yun. Si Nanay Isabel Suarez, ang pang-ikatlong suprema ng kapatiran na itinatag naman Suprema. ng isang nagngangalang Maria Bernarda Balitaan noong pang 1819. May ilang membro mo kayo? Ay kami kung hindi lang aakit at panay ko sa loob. Kami siguro makahigit na sa 5 po. Andi sa 50,000. Siya ang bibigay ng kadahilanan kung bakit papasok sa kanyang bakuran. Kapansin-pansin na walang imahen o mga santo sa loob ng simbahan at kapansin-pansin din ang triangulong may mata o tres picos sa altar. Okay. Before that, very interesting here. So, eto po, makikita natin yung isang triangle tapos nasa gitna po yung mata. Marami pong tawag dito, sa symbolism po natin, sa mga religious symbolism, kahit nasa masonry. So, ito po yung tinatawag nila na all-seeing eye or the eye of providence. Ayan. So, yung all-seeing eye po, makikita nyo po yan sa mga bill, sa Amerika, yung nasa likod po niyan. And marami naman pong symbolismo yung ganyan. Pero sa Pilipinas, for some reason, when you go near the church, sa Quiapo or wherever, mapapansin nyo po na ito po ay usual po na parang symbol, symbol ng anting-anting. Yan. So, nagbibigay ng kapangyarihan ng mga agimat. Ayan. Although, makikita nyo rin po, interestingly, ang nakasulat po sa kanilang logo, hindi po ito Spanish I could be wrong, but I feel this is Latin. Yun yung kanilang symbolism ng kanilang sekta. Pag sinabi naman natin na sekta, anong ibig sabihin nun? It means a group of people na hindi nagmula sa larger group ng isang particular na samahan. In this case, we could refer to this as a Christian sect or a Christian denomination. Dahil nga ang mas malaki nga sa Pilipinas, syempre, ay ang pagiging Katoliko. So, yan po ang pinakamalaking segment po talaga ng ating populasyon sa Pilipinas. Ayan ho, lumalarawan sa katas-taas ang amang isuli Diyos. Hindi pa siya nagkakatawan. Kalinisan, katuwiran, kaliwanagan, katotohanan, kababaan ng loob. These are very good values, I have to say. Ano po ang pagkakaiba ninyo sa ibang religious organization? Katoliko. Ang pare, di puro lalaki. Opo. Dito sa amin, may pare ho na lalaki, pero meron din ho kami pare yung babae. Yung bawal ang mag-asawa. Hindi ho. Ang bawal lang ho sa amin, yung may asawa na, ay kakabit pa sa iba. Okay, before that mga ka-U3. So, ang tawag po sa kanilang parang pari is Suprema. Very, very tied up with Philippine history. If iisipin po talaga natin dahil po sa ating label po, ng mga namumuno po sa KKK, kataas-taas ang kagalang-galangan ng katipunan ng mga anak ng bayan. So, ang mga leaders po ay Supremo, di ba po? Si Andas Bonifacio ay tinatawag na Supremo. So, sa kanilang church din tinatawag din na Suprema. At yun nga po, noong 1819 ni Miss Balitaan, yun po yung founder po nila. So far, ang sinasabi dito,
So it is a bit different from Roman Catholics in that regard. So tinan pa po natin. Sa samahan ng tatlong persona solo Diyos, Trinity tanging din. babaeng pari na tinatawag na babaylan ang nagmimisa na idinaraos Babaylan. lamang tuwing ikapito, ikalabing-pito at ikadalawamput-pito ng bawat buwan. Nasa Biblia din po kasi, sabi nga, nung ikapitong araw ay ginawa ng Diyos ang kanyang madlang gawang ginawa. Nung ikapit-labing-pitong araw naman po, ayun yung sumadsad ang daong sa bundok ng Ararat. At yung ikadalawamput-pitong araw ay yun po ang sinasabi. Pansinin niyo po, sorry po ate while you're talking, So, ang mga babae ay separate, kumpara sa mga lalaki. So, sa left side yung mga lalaki, sa right side naman yung mga babae. Members po ng Iglesia ni Cristo, kung di po ako nagkakamali, is ganun din, di ba po? Na separate yung mga lalaki sa mga babae. Tama po ba? So, please correct me mga ka-U3, sa mga INC member po na atin din po ka-U3. So, maybe you can comment on that too. But very interesting so far, all are wearing white and they say na may biblical basis to yung kanilang pagsamba. 7, 17 at 27 ng kada buwan. Natuyo ang lupa. Ayon Tiyong kay lupa. Ginang Ellen Arsiaga, na itatag na ang simbahan bago pa man dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, pero naiparehistro lamang ito ng kanilang founder na si Supremo Agapito Elostissimo noong 1936. Ehersisyo ang tawag ng samahan sa ritual dance na sinasabayan ng awit ng panalangin na naglalaman ng kasaysayan ng kapatiran. Mahalaga rin ang inang bayan para sa samahan kung kaya itinataas muna ang watawat ng Pilipinas tuwing bago magsimula ang misa. Okay, before that, wow! Very interesting mga ka-youthi kasi yun din po yung una kong naisip na yung kanilang similarity with the Aglipay Church, the Philippine Independent Church or tinatawag po natin ng mga Filipinista. So sa mga ka-youthi naman, eto, mga members naman ng Philippine Independent Church, mga ka-youthi, ano pong masasabi nyo rito dahil po, I could be wrong, but this particular activity, yung pag-raise po ng flag and pagkanta po ng national anthem, kung di po ako nagkakamali, is ganun din po sa mga Aglipay, tama po ba? So maybe you can comment on that mga ka-U3 dahil sa totoo lang po, marami din po talagang mga members po ng Philippine Independent Church po sa ating bansa. Ilang milyon din po sila actually. At isa din yan sa mga luma, na mga sekta, na mga Christian sects sa Pilipinas. So sana po ma-enlighten niyo po kami at ma-educate niyo po kami. Ang pananampalatayang ito ay nagtataglay ng Diyos at bayan. Pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa bayan. Ayon sa historian na si Professor Roberto Mata, mahalaga rin ang papel ng bayaning si Jose Rizal sa pagpapalalim ng kanilang pananampalataya sa Mount Banahaw. Tinignan kasi nila kung paano ba yung wangis nito sa buhay ni Kristo mismo. Pero ang mas importante dito ay yung katotohanan na para sa kanila, si Rizal kasi ang umunawa sa kalagayan ng bayan. Itinuturing din na bagong Jerusalem ng mga religious groups ang Mount Banahaw at ang kabanalan nito ay itinakda ng santong boses na narinig ng mga unang mananampalataya sa kabundukan. Yung Banahaw ay naging bagong Tierra Santa. So you actually transferred the specific sites sa Holy Land papunta sa Pilipinas. Sabi ng Diyos na nung nagalit siya, na ililipat ko ang kaharian ng Diyos sa isang bansang nagkakabunga. Naniniwala po ako na itong Pilipinas ay siyang bansang nagkakabunga. Dito sa ating bansa, ito ang sagradong lugar na parang pinakalarawan ng Jerusalem na pinagpakasakitan ng ating mahal Panginoon. Mga santong boses din ang nagtakda ng mga lugar dasalan sa bundok o kung tawagin ay pwesto. At ito ang dinarayo ng mga mananampalataya tuwing Semana Santa. Of course, ang tawag po nito even sa Catholic Church na yung konsepto po ng pilgrimage. So naalala ko po kasi nung nasa Turkey po ako, isa sa mga pilgrimage spots doon, interestingly, is ang House of Mary daw. Pero hindi ko pinuntahan. Kasi may mga question po kasi ako as to the historical accuracy na pag-declare ng isa ay bagong Jerusalem, ang pag-declare ng isa na dapat
isang pilgrimage spot. Interestingly, in other religions din po, meron din po tayong tinatawag na pilgrimage din, di ba? So, ang iba dyan, pumupunta sa isang particular na spot. Sa atin po mga ka-youth ng mga Muslims, so meron po silang pilgrimage to Mecca, na sinasabi nga na at least once in your life, dapat makapunta ka ng Mecca. So, ang konsepto po ng pilgrimage, papunta mo sa isang lugar na pagpapakita ng debosyon, ng pagiging deboto mo, ay hindi po exclusive lamang sa Kristyanismo or sa mga members ka ng Suprema de la Ciudad Mística de Dios. Ito ba nila? Minamani mo lang ah. Takbo ko lang pa ako. Takbo kayo pabundok. 15 minutes lang. Ha? Takbo galing sa bundok pa ako. Ito? 15 minutes? Grabe. Oo, kung gusto mo tayo takbuhan din. Naku, patay tayo dito. Oh, mainit na. So mga ka-youthy, I miss these kinds of special report. Ang ganda kasi, in a way, it makes us understand yung ating tradisyon bilang mga Pilipino. Meron po tayong dalawang konsepto na gusto kong i-mention, yung folk Catholicism or folk Christianity. So sinasabi po na ang ating mga tradisyon ng pagiging quote-unquote Katoliko sa Pilipinas ay hindi po katulad ng mga tradisyon na ginagawa nila sa ibang Katolikong mga bansa katulad ng sa Mexico, katulad ng sa South America or sa Europa man. And sure po ako na yung mga OFWs po natin na nasa Europa po ngayon would attest na talagang iba yung atin po mga paniniwala. Kasi pag sinabi mo kasing folk Catholicism or folk Christianity, so naghahalo na po yung mga elemento po ng ating pagiging native Filipinos. O sa iba po, meron na silang ini-incorporate na agreement, which is hindi naman po makikita sa ibang Catholic countries or Christian countries. Yun nga yung pagkakaroon ng pilgrimage. At yung iba naman nagsasabi na kapag Biyernes Santo dahil patay ang Diyos, nakakakuha sila ng mga special na mga revelation at saka mga anting-anting. Yan po ang kanilang nakukuha, mga potion, mga gayuma, at iba pa. So yan po ay paniniwala po na parte ng folk Catholicism. Although medyo gusto ko lang malaman yung 7, 17 at saka 27 was biblical daw, pero I think it's more on what they understood. So I feel na marami silang own na understanding lang sa kanilang doktrina in a sense, kasi sinasabi din daw po dito yung pagkakaroon nila ng bagong Jerusalem, which is the same din sa atin pong nagbigyan ng reaction the last episode, the New Jerusalem in Davao. But nonetheless mga ka-youthy, this is very refreshing for me. Interesting dahil as early as 1819, kung papaniwalaan natin, is talagang napakaluma na rin ng pag-establish nitong sekta nga po nila. And in some ways po, ito po yung pagpapatuloy ng ating mga tradisyon, ng ating mga ninuno. So good for them if they are able to continue the traditions of their forefathers. So in some sense, they were able to maintain that hanggang ngayon po sa ating henerasyon ngayon. But anyway mga ka-youthy, what can you say about this sect? So ito po ang tinuturing na isa sa mga pinakaluma na mga sekta daw po sa Pilipinas. And if you like these kinds of contents mga ka-youthry, you know what to do. Please click subscribe. Marami po tayong pinag-uusapan ng mga religious discussion, mga religious debates. And if you don't like this video, may video din tayo dito, may video din tayo dito. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.